In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Meron naman tayong konting katekeses ngayong gabi. Ang topic natin ay ang babala laban sa kayabangan at panyaya sa tunay na karunungan. Ang taong akalay maraming alam, ngunit kaunti lamang ang tunay na nalalaman. Sa panahon ngayon, maraming tao ang mabilis magsabing, alam ko na iyan. Mali ang simbahan o mas tama ako. Kahit kaunti lamang ang kanilang tunay na nauunawaan. Ang ganitong ugali ay hindi bago. Ito ay matagal nang binabalaan sa banal na kasulatan. Ang nagsasabing sila may nalalaman ay wala pang tunay na nalalaman. Nakausulat sa unang Korinto, ibig sabihin, ang taong nagyayabang na marami siyang alam ay kadalasang kulang pa sa tunay na karunungan. Mga halimbawa sa buhay. Isang tao ang nagsabi, hindi ko na kailangan ng misa. Direktang kay Jesus na lang ako. Ngunit hindi niya alam na si Jesus mismo ang nagtatag ng Eukaristiya. Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Nakasulat sa Lucas. At sinabi rin ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Nakasulat sa Juan. Maliwanag, kulang ang kanyang kaalaman, kaya mali ang konklusyon. Halimbawa, may nagsasabing, sapat na ang Biblia, hindi na kailangan ang simbahan. Ngunit hindi niya alam, ang Iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at saligan ng katotohanan. Nakasulat sa unang Timoteo. At ang Biblia mismo ay nagmula sa simbahan. Kung wala ang simbahan, wala ring opisyal na listahan ng Biblia. Pangatlong halimbawa, may taong mabilis humusga. Mali ang debosyon sa mga santo. Ngunit hindi niya alam, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga banal, nakasulat sa awit. At manalangin kayo para sa isa't isa, nakasulat sa Santiago. Ang mga santo ay humihiling lamang natin ang panalangin, hindi sinasamba. Ang pangatlong, ang ugat ng problema ng ganitong pag-uugali ay ang kayabangan, ay pride, kakulangan sa pagpapakumbaba. Ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan.
Ito ay nakasulat sa Kawikaan. Nilalabanan ng Diyos ang mapagmamataas, ngunit pinagpapala ang mapagpakumbaba. Nakasulat sa Santiago. Paano malalaman ng tao na siya ay nagkamali? Kung ayaw niyang makinig, kung galit agad kapag kinokoreksyon, kung puro sariling opinyon lang, walang batayan sa Biblia at turo ng simbahan. Ang marunong ay tumatanggap ng saway, ngunit ang mangmang ay nagagalit. Ito ay nakasulat sa Kawikaan. Subukin ninyo ang lahat ng espiritu kung sila'y sa Diyos. Nakasulat sa unang Juan. Ano ang tamang ugali ng Kristiyano? Ang mapagpakumbaba, handang matuto, nagsasaliksik, nakikinig sa simbahan. Turuan mo ako, Panginoon, ng iyong mga daan. Ito ay nakasulat sa awit. Lumago kayo sa biyaya at sa pagkilala sa ating Panginoon. Ito ay nakasulat sa pangalawang Pedro. Paalaala sa lahat ng mananampalataya, huwag natin gayahin ang mga ito. Nagmamarunong, mapagmamataas, mahilig humusga. Bagkus, sikapin natin maging mapagpakumbaba, mapagmahal, masikap matuto. Ang karunungan na mula sa itaas ay una sa lahat malinis, mapayapa, maunawain, at mapagpakumbaba. Nakasulat sa Santiago. Ang tunay na marunong ay hindi nagyayabang. Ang tunay na may alam ay marunong umamin na marami pa siyang hindi alam. Ang takot sa Panginoon ang simula ng karunungan. Nakasulat sa Kawikaan. Hanggang sa muli, dito lang muna tayo. God bless. In nomine Patri et Spiritus Sancti.